Pilipinas, apektado na sa gulong nangyayari dyan sa Iran at Israel. Ito na nga ang kinakatukutan ng karamihan, lalo na sa mga post na itong nakaraan ni Senator Robin Padilla na kailangan nating maghanda. Pero yung gobyerno natin, handa ba? Mukhang puro impeach BP Sara yung nakikita natin sa mga balita. Isa pa lang ito, ayan po sa balita. Oil prices may increase by up to 5 pesos per liter next week. Naku, alam nyo na. Anong gagawin nyo? Kailangan nyo mag full tank na. Kaso umpisa pa lang ito ha. Alam naman natin kung saan ang gagaling po yung mga langis natin. Yun sa bansang, alam naman natin, medyo lumalala po yung gulo. At ang tanong kasi dito, handa ba ang gobyerno natin? Susunod dito, pamasahe. Sunod dito, bilihin. At yung 5 pesos na yan, sobrang laki niyan. At aasahan natin, pwede pang tumaas ng tumaas yan hanggat hindi matatapos ang gulo dyan sa ibang bansa. Pero ang katanungan po dito, para sa akin, mukhang maaga masyado yung pagtaas nila ng presyo. Hindi ba mga lumang stock pa nila yan? Yung mga negosyante dyan, ako'y nagtatanong lang, baka naman mga lumang stock pa yan, yung binebenta nyo dyan, baka naman hindi masyadong biglain na 5 piso kaagad ang itataas nyo dyan. Sabi po dito ni John Ray, pwede po bang magmura? Nako, mapapamura ka talaga. Sabi ni Toyens, Duterte pa rin ang ini-issue. Yun nga ang sinasabi ko eh. Nung simula po nagkagulo po dyan sa Iran tsaka Israel, ay dapat alam na po ng gobyerno. Meron na po sana silang paalala na kung ano yung gawin, eto yung mangyayari, pero Duterte pa rin. Diba? Sabi ni Raul, wow, Israel lamang ang labanan. Bakit 5 agad? Opportunista naman kayo. Apektado po talaga tayo doon. Alam natin na meron pong impact yan sa langis po natin. Pero, masyadong maaga. Ewan ko lang kasi malay natin kung ubos na yung lumang stock na mga negosyante dyan. Baka bago na nilang stock kaya nagmahal. Bakit masyadong maaga at biglaan naman? Dapat kunting warning naman. O kunting piso muna, 2 muna, kamuting 5 agad. Tapos sa susunod yan, ilan yung itataas niyan? Nako, ito na nga. Paano na yung 20 petot na bigas kung magmahal naman tong langis? Nako. Sabi ni Romel iba gumalaw si BBM tahimik. Ang tanong kung anong klaseng galawan ang ginagawa. Sabi ni Elsa Flores, yari na naman sa pamasahe. Mga estudyante niyan. Lahat na talaga ng baon nila sa pamasahe na lang mapunta. Matuto na sanang mga bata ngayon maglakad na lang kung di naman sobrang kalayuan. Dapat lang. Kaso nga lang, nasanay na ngayon, hindi kagaya noon, di ba? Sanay na sasakay. Mga ilang di pa lang yung school, kailangan pa magpa-jack, mag-tricycle. Yung iba nga, tutyali, may taxi, may grab, aba. Sabi ni Eduardo, e-bike with solar is the answer. Yung e-bike po, para sa pangbiyahe-biyahe, malaking bagay yan. Yung e-bike na with solar, meron na yan ngayon. Kung may pambili. Sabagay may mga hulugan na ganyan. Tipid po talaga pagdating po sa gasolina. Yun nga lang, yung with solar ngayon na e-bike, may kamahalan pa. Medyo mura dyan yung di-charge sa kuryente at alam natin na yung presyo ng kuryente talagang susunod yan. Sabi ni Abby, siyempre kasunod niyan kuryente, tataas presyo ng transpo ng coast to power plant. Tingnan nyo naman. Yan nga sinasabi ko. At nako, sana may sana handa ang gobyerno natin dito kung ano yung gagawin ni Dunyor. Mukhang tahimik sila dito. Buti pa si Senator Robin Padilla na itong nakaraang linggo pa ay may mga paalala na siya na mangyayari talaga ito. Ngayon, tahimik naman si Dunyor dito sa nangyari at kung magtuloy-tuloy ito, ay sana naman mahinto na yung gulo diyan sa Iran at sa Israel mukhang tatagal na naman yan. Kaya tipid-tipid na. Lalo na ngayon. Sunod niyan mga bilihin, pamasahe. Siyempre, kung ikaw naman taxi driver, kung ikaw naman ay jeepney driver, ay luging-lugi ka naman kung hindi ka magtaas ng pamasahe na napakalaki po ang inangat ng presyo ng langis. Ayuda na naman ba? O BP Sara pa rin ba? BP Sara impeachment pa rin ba? Kayo din.
Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.